Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong minsan ay lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng banal na misa. Tayo'y humihiling sa ating mga pangangailangan. Hinahangad natin na tayo'y basbasan. Pero kapatid, hanggat hindi tayo nagbabago sa ating pamumuhay, di natin binabago ang ating isip at puso, kahit na tayo'y makatanggap ng pagpapala sa Kanya, ito ay mawawala at masasayang lang. Bago natin sabihin sa Diyos ang ating mga iba't ibang pangangailangan, hilingin muna natin sa Kanya, baguhin ang ating pagkatao. Umpisan natin ang banal na misang ito sa pamagitan ng pagpapakumbaba at sa paghingi ng patawad o awa sa mga kasalanan o pagkukulang na ating nagawa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isanasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen si Santa Mariang mahal naming ina, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau,
Sagot ni Jacob, nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo rin tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak, at hagkan mo ko, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad ng samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, nang tumaba ang lupa mo't ikaw naman ay makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain, ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagpupusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan, ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan.
Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian. At lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. At sa gayoy, kapwa nagtatagal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang napakagandang kwento nung minsan, merong isang lalaking nangingisda sa tabi ng ilog. Habang siya po ay namimingwit, napadaan po ang isang tao at pinapanood siya habang siya ay nangingisda. Pero may napansin po ang tao na nanonood sa kanya. Kapag malalaki po yung mga isda na nahuhuli niya doon sa ilog, binabalik niya, tinatapon niya pabalik sa ilog. Ang lalaki na po ng mga nakukuha niya, pero bakit hindi po niya tinatago? Kaya napatanong po itong lalaki doon sa nangingisda. Ang sabi niya, bakit niyo po tinatapon yung mga malalaking isda? Sayang naman. At dito po sumagot yung nangingisda. Ang sabi niya, kaya tinatapon ko yung mga malalaking isda kasi hindi kasya dun sa pinaglulutuan ko. Masyadong malalaki yung mga isda, maliit lang yung kawali ko. Nakakalungkot pong isipin, hindi po ba mga kapatid? Na minsan tayo binibigyan ng mga malalaking grasya ng Diyos. Pero nasasayang ito. Tinatapon natin ito. Nawawalan ito ng kwenta dahil makitid ang ating pag-iisip. Dahil luma ang ating mga puso. Yan pong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na ang bagong alak ay dapat ilagay mo sa bagong sisidlan. New wine needs new wine skins. Kaya nga po, balikan nyo, kahit na dumating na ang ating Panginoong Hesukristo sa mundo, hindi pa rin siya tinanggap ng karamihan ng mga tao. Kasi luma pa rin ang kanilang paningin. Kasi luma pa rin ang kanilang pag-uugali. Minsan, kapag masyado tayong sarado sa ating mga isip, mabubulok tayo sa loob. Kapag masyadong sarado ang isip mo, kapatid, wala ding papasok na bagong regalo galing sa Diyos. Magandang itanong po ito, magandang pagnilayan. Ano ba yung mga bagong alak na binibigay ng Diyos sa akin? At ang grasya ba na dumarating sa aking buhay? Nakakapasok pa ba sa aking isip at puso? Kasi baka luma pa rin ang iyong pagkatao. Kahit na bigyan tayo ng bagong blessing ng Diyos, walang kwenta pa rin ito, hindi ito mananatili kung luma pa rin ang ating lalagyanan. Kaya nga po, sabi ni San Pablo sa mga tao ng Efeso, hubarin nyo ang dati nyong pagkatao at isuot nyo ang inyong bagong pagkatao. Put off your old self, which is the corrupted life, and put on your new self, which is the righteousness and the holiness of God. Ang una dapat nating gawin sa ating buhay ay hingin ang grasya
ng pagbabago. Don't just ask God to change your situation, but first ask Him to change you. Kasi kung walang bagong lalagyanan ng grasya ng Diyos, hindi makakapasok yan sa iyong buhay. Hindi mananatili ang pagpapala ng Panginoon sa iyo. Though grace is important, preparation to receive God's grace is equally essential. Ang malungkot pong kwento, merong mga taong humihingi ng tagumpay, pero hindi naman sila handa, di po ba? Kahit naman po tungkol sa pagloloko, ang unang pagbasa, nilinlang nila si Isaac para matanggap po ni Jacob yung blessing ng kanyang ama. Ang punto po ng unang pagbasa ay meron silang paghahanda na ginawa bago matanggap ni Jacob yung blessing ng kanyang tatay. Mga kapatid, kahit na dumating ang pagpapala ng Diyos, kung hindi ka handa para dito, hindi mo yan matatanggap. Kahit naman po ang sanggol, di ba, kailangan din naman ng 9 months bago lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Ganyan din naman po pagdating sa ating mga blessing. Kapag lumabas po ang bata na wala sa oras, ano po mangyayari? Mamamatay po ito. Di po ba? Ganyan din pagdating sa blessing ng Panginoon. Kapag hindi pa oras at pinilit mo na makuha mo yan, ang pagpapala ng Diyos ay mawawala din agad. As one saying goes, if you try to find a shortcut for your success, you will cut short your success. Don't dictate God. Respect God's appointed time. Because as the Bible says, there is a time and season for every purpose under the heaven. Huwag kang magmamadali, kapatid. Huwag kang magmamadali na agad bumili ng bahay. Huwag kang magmamadali na makapagbakasyon. Huwag kang agad mag-o-open ng business kung wala ka pa naman sapat na kaalaman. Kasi kung tama na ang panahon, ang Diyos mismo ang gagawa ng daan para pagpalain kanya. Amen? When the time is right, God will give you what you want, what you need, and more than what you desire. Ang tanong, handa ka na ba sa blessing ni Lord? God will only give you a new wine if you have new wineskins in your life. So ask yourself this question. Do you have the right attitude? Is your heart rightly oriented to God? Prepare yourself first. You are the wineskin before you receive the new wine, which is God's blessing. Kaya nga po, mga kapatid, bago po kayo humingi na gumaling kayo sa inyong sakit, ang unang hingin mo muna ay bigyan ka ng magandang health lifestyle ng Diyos. Kung wala kang good, healthy habits, babalik at babalik ka sa iyong sakit. Di po ba? Bago ka humingi na yumaman ka o makabayad sa iyong mga utang, hingin mo muna sa Diyos ang katalinuhan, ang karunungan kung paano humawak ng mabuti sa pera. Humiling ka sa Diyos ng katalinuhan, ng karunungan, paano mo paramihin ang grasya na kayamanan ipagkakalob ng Diyos sa iyo. Kasi kahit na tambakan ka ng Diyos ng milyon-milyon na pera, kung hindi mo alam gastusin yan, back to zero ka. Babalik at babalik ka, mababaon at mababaon ka sa utang. Amen? Bago mo ipagdasal sa Diyos na magbago yung iyong asawa, unahin mo hilingin sa Diyos, baguhin ka muna. Gawin ka sana ng Diyos na maging mas mabait, maging mas mapagpasensya. Huwag kang hihingi sa Diyos na makagraduate yung iyong anak, pumasa siya sa board exam. Ang unang ipagdasal mo sa Diyos, sana yung iyong anak maging masipag, maging tapat, maging mabait, bago siya magkaroon ng trabaho. Kasi makatapos man ang anak mo, makagraduate siya. Kung tamad naman yan, kung hindi marunong makipagtrabaho sa ibang tao, di ba? Masisisanti siya, mawawalan din siya ng trabaho. Wala ding kwenta yung kanyang degree, di po ba? They say that success
is when preparation meets opportunity. And yet, remember this, blessings is when preparation meets the love of God. Mahal tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Pero, kailangan din naman nating gawin yung ating parte. Maghanda ka bago mo tanggapin ang bagong grasya ng Diyos. Is your new wineskin prepared so that you can receive the new wine of God? Kung hindi ka pa handa, ito ang ating ipagdasal, mga kapatid. Sabihin natin sa Diyos, baguhin mo ako, O Diyos. Change me, transform me, convert me, O God, into your likeness. Para pag dumating na ang bagong pagpapala o grasya sa buhay mo, yan ay manatili. Ito po ang ating ding hilingin. Magpatulong din po tayo sa ating mahal na ina. Muli, ating tinatalaga ang ating sarili sa kanyang kalinis-sinisang puso. Malinis ang puso ni Maria, kaya nga palagi siyang handa na tanggapin ang grasya ng Diyos. Sabihin natin, O Maria, panalangin mo kami na magkaroon din ng malinis, mabuti at tapat na puso para matanggap namin ang umaapaw na pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at ang mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin sa Diyos muli ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ang niluwal ni Maria, nandi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay maging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin, kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Sa araw pong ito, ating muling pinagdarasal ang ating mga kapatid na humihiling na mabilis sa kagalingan. Kung meron po kayong kasama ngayon sa inyong mga kabahayan na may sakit at nagdarasal, mabilis na kaginhawahan, ilapit niyo po yung cellphone o yung computer o pwede niyo pong lakas ang volume po ng inyong TV, computer para marinig itong tao na may sakit. Tayo pong lahat ay lumuhod, ipagdasal natin sila sa pamagitan po ng miraculous prayer for healing by Padre Pio. Heavenly Father, I thank you for loving me. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save us and to set us free. Entrust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch now with your healing hands. For we believe that your will is for those who are sick to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover them with your most precious blood. The blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of their heads to the soles of their feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through their entire body, to heal and make new any disease areas so that their body will function the way that you created it to function. Touch also their mind, their emotion, even the deepest recesses of their heart. Saturate the entire being with your presence. Love, joy, and peace, and draw them ever closer to you every moment of their life. And Father, fill them with your Holy Spirit. Empower them to do your works so that their life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen. We pray for our sick brothers and sisters through the intercession of the Immaculate Heart, that they would receive quick recovery and healing. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Tumayo po tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po kayo ay inaanyayahan ko bawat Sabado dito sa parokya para po sa mga humihiling nga ng healing prayer. Pagkatapos po ng ating misa, tayo po ay nagdi-dispense, nagkakaloob, nagbibigay ng sacred oil. I am distributing the sacred oil. Ito po ay anointing of the sick. At huwag po kayong maniniwala do sa mga nagpapanggap na ako'y nagbebenta ng sacred oil. Hindi po. Libre lang po ito. Kung kayo ay pupunta dito po sa parokya. Saan po ang parokya? Ito po ang parokya ng San Jose. Dito po sa barangay ng San Jose, City of San Fernando. Just take the San Fernando exit dito po sa Pampanga. Makikita niyo po ang SNR Pampanga. Sa lipat po nito ay ang Greenville Subdivision. Doon po kayo pumasok, no? And then make a left turn. Makikita niyo na po ang parokya. So, ang landmark po ay ang SNR Pampanga. Sa lipat po nito ay ang Greenville Subdivision. And then, pagpasok niyo po, just make a left turn. Makikita nyo na ang ating parish. So every Saturday, 6:30 a.m. in the morning, for those who wish to be prayed for their sickness. And again, may I remind you that before you ask for God's grace, ask first that God may transform you, may change you. Kung walang pagbabago sa iyong pag-uugali, sa iyong puso, sa iyong pagkatao, kahit nabigyan ka ng maraming grasya ng Diyos, hindi yan magkakaroon ng puwang o lugar sa iyong buhay dahil punong-puno na ang iyong kalooban sa kasamaan. Kung gusto mong manatili at magtagal ang grasya at pagpapala ng Diyos, hilingin mo na baguhin ka muna ng Diyos. Before the new wine, you should have a new wineskin. At ano ang bagong sisidlan, lalagyanan? Bagong isip at puso. Magkakaroon lang tayo ng bagong isip at puso kung tayo ay palaging malapit sa Diyos. So, for our prayer for today, say repeatedly, "Change me, Lord. Change me, Lord. Change me, Lord." At yan, pagdating ng iyong pagpapala, mananatili yan at aapaw sa iyong buhay. As you receive God's blessing, you will become a blessing also to others. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.